balita ngayong tanghali. Listahan ng mga political prisoner na bibigyan ng general amnesty hawak na ni Pangulong Duterte. Ikalawang bahagi ng peace talk sa Norway sisimulan na sa Huwebes. Tatlong hinihilang miyembro ng Abu Sayyaf Group na umano'y magsasagawa ng pagdukot at pambobomba na dakip ng mga otoridad sa Zamboanga City. Aktor na si Mark Anthony Fernandez arestado matapos mahulihan ng 1 kilong marijuana sa isang checkpoint sa Angeles, Pampanga. Umano'y kanang kamay na hinihinalang drug lord na si Melvin Odicta nasawi sa bypass operation sa Iloilo City. Hurricane Matthew nagbabantang manalasa sa Haiti. Ilang residente sa coastal areas inilikas na. At sa ating serbisyong kasangbahay, isang senior citizen pinagkalooban ng wheelchair ng UNTV sa tulong ng ating mga kapartner sa public service. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver at pasahero ng tricycle na bumangga sa nakaparadang mga sasakyan sa Cabanatuan, Nueva Ecija kagabi. Narito ang report ni Grace Doctolero. Papauwi na sana sa kanilang tahanan ang magkumparing Richard Laksa at Jeffrey de la Cruz na pawang residente ng Barangay Kapitan Pepe Subdivision sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nang maaksidente ang maito pasado alas 8 kagabi. Bumanggang sinasakyan nilang tricycle sa dalawang kotse na nakatigil sa crossing ng Circumferential Road, Maharlika Highway. Nakahinto yung dalawang sasakyan, dalawang kotse sapagkat nakastop sila. Ito naman tricycle tumatakbo sa outer lane sa gilid. Dire-diretso matuloy na takbo. Natagis niya yung isang kotse and then na-lose control siya, tumama ron sa kotse pangalawa. Gasgas sa kaliwang binti ang tinamo ng pasaherong si Jeffrey habang malalim naman na sugat. Sa kaliwang kilay ang tinamo ng driver ng tricycle na si Richard. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang biktima. Pagkatapos nito ay sinugod na ang maito sa MV Gallego General Hospital. Samantala, wala namang tinamong sugat ang driver ng dalawang nabanggang kotse. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Nadakip ng mga otoridad ng umano'y tatlong miyembro ng Abu Sayyaf na nagbabalak na dukutin ng isang negosyante at magsagawa ng pambobomba sa Zamboanga City. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Yes, Dante? Yes, Flor, magandang tanghali. Nadakip nga ang tatlong hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf na nagpaplanong gumawa ng karahasan tulad ng pambobomba at pagdakip sa isang negosyante dito sa Zamboanga City. Nakumpiska sa tatlong nadakip ang tatlong granada, isang caliber 45 na pistola, detonating cord at blasting cap. Kinilala ang tatlong sina RB de la Cruz alias Sherwin, Jabar Ignohasim Sampang at Abdullah Yusuf. Ayon sa mga investigador, Floor, may kasong murder itong si de la Cruz sa Hulusulu. Nadakip sa isang pension house ang tatlo nang dumating sa Zamboanga City kahapon mula sa probinsya ng Sulu. Sa ngayon, Floor, ay patuloy itong ginagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa pagkadakip dito sa tatlo at kaugnay niyan, Floor, ay hinigpitan na rin ang seguridad dito sa lungsod upang maiwasang may mangyaring karahasan, lalo na't marami po ang pumupunta ngayon dito sa Zamboanga City. At yan po ang balita mula rito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Floor. Dante Amento, nagulat mula sa Zamboanga City. Naibigay na kay Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng daang-daang political prisoners na inaasang bibigyan ng General Amnesty ng pamahalaan. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Hawak na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng mahigit 400 political prisoners na target ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na mabigyan ng General Amnesty ng pamahalaan.
Ayon kay Luis Halandoni, NDFP Negotiating Panel Chairman, isa ito sa mga nakatakdang talakayin sa ikalawang bahagi ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at rebelding grupo. Oo, nakaabot na. Nung nandoon kami sa Malacanang noong September 26, nagbigay ng dinner si President Duterte, ay nabanggit at nasabi na rin yan tungkol sa general amnesty for the release of all political prisoners. At sangayon din si President Duterte doon, siya nga nag-suggest kay Fidel Agawili nung Mayo pa, after the elections, na the best way is through general amnesty. Bukod dito, sentro rin ng magiging pag-uusap ang socio-economic reforms at pagbalangkas sa bilateral ceasefire sa pagitan ng dalawang panig. Take up po ng land reform at saka national industrialization. Kasama na rin yung tungkol sa environment at saka sa interest ng various sectors kagaya ng peasants, workers, women, youth, indigenous people, at saka yung urban poor, at saka ganun din yung question ng health, education, housing. So mga mahalagang punto para sa immediate and long-term needs ng mamamayan ng iba't ibang sektor. Isa sa gawa ang ikalawang round ng peace talks sa Oslo, Norway simula October 6 at tatagal hanggang October 10. Positibo naman ang NDFP na magkakaroon ng magandang resulta ang ikalawang bahagi ng peace talks upang makamit na ang matagal na inaasam na pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. At sa iba pang mga balita, ayaw magbigay ng pahayag ang Amerika kaugnay ng mga sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanila. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Rosalie. Yes, magandang tanghali, Lakay. Iginigiit pa rin ng Amerika na nanatili ang pakikipag-alyansa at historic partnership nito sa Pilipinas sa kabila ng mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanila. Anila, sa lawak at tagal ng ugnayan ng dalawang bansa sila tumitingin. Tumanggi rin ang Amerika na magbigay ng komento sa mga partikular na pahayag ng Pangulo. Kaugnay naman ang pahayag na nais na ipatigil ni Pangulong Duterte ang military exercises sa pagitan ng dalawang bansa. Kinumpirma ni US State Department Press Operations Director Elizabeth Trudeau na hindi pa nakikipag-ugnayan ang Philippine National Defense sa kanila hinggil dito. Umaasa naman ang US na kung papaanong nanatili silang committed sa mga kasunduan sa atin ay mananatili rin gayon ang Pilipinas sa kanila. Nitong linggo ay muling pinuna ni Pangulong Duterte ang pag-question ng Amerika, United Nations at European Union sa kanyang anti-illegal drugs campaign. Ipinahayag din itong muli ang balak na pakikipag-usap sa China at sa Russia. Samantala ngayong araw ay nakaschedule na makipag-usap Pangulong Duterte sa mga tauhan ng Philippine Army sa Taguig City, gayon din sa mga local officials ng Luzon sa Makati. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-uulat mula sa Malacanang. Nag-walk out kahapon si Senador De Lima sa hearing tungkol sa extrajudicial killings sa bansa matapos paratangan ng ilang senador na nagtago ng impormasyon tungkol sa witness na si Edgar Mato Bato. Narito report ni Jericho Albano. It pains me to be accused of material concealment. For everybody, I will. I am walking out. Mr. Chairman. I'm sorry. Ito ang emosyonal na pahayag ni Senator Laila De Lima bago umalis sa isinasagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Hindi matanggap ng senadora ang paratang sa kanya ng ilang kapwa senador na nagtago siya ng impormasyon ukol sa Senate witness na si Edgar Mato Bato. Ayon kay Senator Richard Gordon, incumbent chairman ng Justice and Human Rights Committee, na nagkaroon ng material concealment nang hindi sabihin ni De Lima sa pagdinig ang kidnapping case ni Mato Bato na isinampa ng National Bureau of Investigation kaugnay sa pagkawala ng umano'y teroristang si Sally Macdum. Sinigundahan naman ito ng Vice Chairman na si Senator Panfilo Lacson. Pero may information si Secretary De Lima, si Senator De Lima, na meron na palang final talaga ang NBI at final na sa piskalya. Trigger sa akin. Umalis yung testigo,
Samantalang may order, huwag kang alis dahil andito pa yung mga yan. Nakalabasan na meron palang kaso. Siyempre, puputok na yan. This is not a kindergarten. We did not know, but you knew. Sinagot naman ito ni De Lima at dito na nagkaroon ng mainit na pagtatalo. I will tell you the concealment. I could not have concealed it because it was disclosed already. Okay, I will let you melt down and have the floor. All you want. And since no apology is forthcoming, I'm walking out. Because clearly, there was no concealment on my part because it was disclosed already. Disclosed? I'm walking out. It was disclosed by the witness. So what is there to conceal? It was disclosed. The record is very clear. Samantala, dinipensahan naman ni Senator Antonio Trillanes IV ang pag-alis ni Matobato dahil sa security concerns. Ipinagtanggol din nito si Senator De Lima at binasa ang pahayag ni Matobato noong September 15 sa pagdinig sa Senado kung saan binanggit na nito ang naturang kidnapping case. Dahil dito, sinabihan ni Trillanes si Gordon na humingi ng paumanhin kay De Lima na hindi naman ito pinagbigyan. Your accusation was very, very clear that he did not. Oh, I'm not withdrawing it. Not on your life, boy. Oh, well, I'm not withdrawing well, it. you're mistaken, and you're showing your bias, Mr. Chairman. You're showing your bias as the chairman. Bias? And Mr. Chairman. The apology is warranted. An apology. Samantala, nagmosyon naman si Senator Manny Pacquiao na suspindihin na muna ang pagdinig dahil wala na itong patutunguhan. Tiniyak naman ng Senado na ipagpapatuloy ang pagdinig kaugnay sa issue. Ngayong araw ay inaasahang magsasagawa ng caucus ang mga senador upang pag-usapan ang susunod na hakbang ng komite. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naniniwala si House Speaker Pantaleon Alvarez na halos kumpleto na ang factual findings na House Committee on Justice sa pagdinig nito kaugnay na umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Narito ang report ni Nel Mariboho. Nakarating na kay House Speaker Pantaleon Alvarez ang hinaing ng mga kababaihang kongresista na tutol sa planong pagpapalabas ng mga umano'y private videos ni Senator Laila De Lima at dating driver nito. Gayunman, sinabi ng House leadership na ang House Committee on Justice na ang magpapasya sa usaping ito. I have nothing against yung sa mga kababaihan na personal. In fact, sabi ko, ako ay nakikiisa sa layunin ng mga kababaihan na protektahan yung dignidad, no? Kaya sabi ko, work it out with the committee na sana kung maaari wag nang umabot sa opisina ko at doon pa lang may ayos na nila. Sa text message naman ni House Committee on Justice Chairperson Reynaldo Umali, premature pa upang pag-usapan ang pagpapalabas ng private video dahil hindi pa naman ito hinihiling ng Department of Justice. Samantala, naniniwala si Speaker Alvarez na halos kumpleto na ang factual findings ng komite sa naturang pagdinig. Sapat na anya ito upang magrekomenda at makagawa ng panukalang batas upang masolusyonan ang problema sa illegal na droga sa New Bilibid prisons. Halos buo na yung factual findings ng committee kung bakit nga nangyari yung ganong proliferation of illegal drugs sa National Bilibid Prison. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Susunod sa C-News. Low pressure area, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, magiging lagay ng panahon, alamin po natin yan. Aktor na si Mark Anthony Fernandez nahulihan ng 1 kilong marijuana sa isang checkpoint sa Angeles, Pampanga. At umano'y kanang kamay ng sinasabing drug lord na si Melvin Odicta na nasawi sa buy-bust operation sa Iloilo City. Kapagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa C-News, posibleng pumasok ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility ang isang low pressure area. Alamin natin ang detalye mula kay Ray Pelayo. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area at kaninang alas 10 po ng umaga ito na mataan ng Pag-asa. Sa layong 1,240 kilometers sa may silangan po yan ng Tuguegarao City. Within 2 days maaari po itong
ma-develop bilang isang tropical cyclone o bagyo. At ayon din po sa Pag-asa, ito po ay tatahakin direksyon papunta dyan sa may extreme northern Luzon. Maaaring magpaulan dyan po sa may area po ng Batanes ngayon pong linggo rin na ito. At ayon po sa Pag-asa, apektado nitong low pressure area, kombinasyong epekto dito sa may intertropical convergence zone. Partikular na makakaranas ng katamtaman hanggang sa pamisan-misan malakas na mga pagulan ang area po ng Samar at Masbate. Posible po yung magdulot ng mga pagbaha at landslide. Ang Mimaropa, Caraga at nalabing bahagi po ng Visayas, din kasama na po ang Bicol region, makakaranas din po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa labing bahagi pa nating bansa, may mga tsansa na magkakaroon ng tayo ng isolated rain showers and thunderstorms. Kaya po nating naranasan dito sa Metro Manila. Samantalang ang ito pong panibagong weather system na ito, kung sakaling magiging bagyo, ito po itatawagin Julian at ito po pang-10 na bagyo na pumasok sa Philippine Air Responsibility kung sakasakali ngayon pong taong 2016. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa Jazz Studio. Ray Pilayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Pupulungin bukas ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga manufacturer ng holiday season products. Mula sa Quezon City may report si Joan Nano live. Yes, Joan? Floor, nakatakda nga ipatawag bukas na Department of Trade and Industry ang mga manufacturer ng ilang produkto kaalinsabay ng nalalapit na holiday season. Layo ng pagpupulong na makausap ang mga manufacturer upang talakayin ang supply, demand at presyo ng ilang holiday season products. Kabilang nga sa mga kakausapin ng DTI ang mga manufacturer ng gatas, pasta, manok, baboy at iba pang mga produkto na in demand sa mga ganitong okasyon. Samantala, umapila naman ng DTI sa mga consumer na iwasan ang labis na pag-imbak o sobrang pag-i-stock ng mga nabanggit na produkto upang maiwasan ang artificial shortage. Ang artificial shortage ay isang estado kung saan bumibili ang mga consumer ng mga produkto ng higit sa kanilang kailangan. Paliwanag ni DTI Undersecretary Teodoro Pascual, maaari itong makaapekto sa market stability kung saan hindi nagiging balanse ang demand, supply at presyo ng mga produkto. Tiniyak naman ng DTI na sa ngayon ay sapat pa ang supply ng mga holiday season products at wala pa namang anumang banta sa pagtaas ng presyo ng mga ito. Flor? Joan Nano nagulat mula sa Quezon City. Kasalukuyan tinatalakay sa Senado ang panukalang 2017 budget ng Department of Agriculture. At mula sa Pasay City, narito ang report ni Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Ipinisinta nga ng Department of Agriculture o DA ang 46 billion pesos na proposed 2017 budget nila sa Senado ngayong araw. Ayon kay DA Secretary Emmanuel Piñol, hindi sapat ang pondong ito kung siguro magkakaroon ng rice sufficiency ang bansa hanggang 2019. Ang kulang na kulang kasi ang irrigation systems, magagandang mga binhi at fertilizers para sa mga magsasaka. Kung mabibigyan niya ito ng pamahalaan ay maipapangako ni Piñol na masusolusyonan ang kakulangan ng supply ng pagkain. Iminungkahi rin sa committee hearing kanina ang nirerekomenda pang dagdag na pondo para sa fishering communities. Layon din kasi ng departamento na bigyan ng incentives ang mga komunidad na nagbibigay ng magandang supply ng mga isda nang hindi nagsasagawa ng illegal fishing activities. Ayon naman kay Senator Cesar Villar, dapat ay maglaan din ng mas malaking pondo para maipromote pa ang agricultural products sa ibang bansa. Dapat anyang sumasali ang Pilipinas sa iba't ibang international events at expo para maipakita ang ganda ng ating mga produkto. Sinusulong rin ng Senadora na isama ang agricultural sector sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps upang mabigyan pa ng dagdag na kabuhayan ang mga Pilipino, lalo na sa rural communities. Tor? Joyce Balancio nagulat mula sa Pasay City. Pariing tinutulan ng Makabayan Block ang pagbabawas ng Department of Health sa taunang pondo ng mga pampublikong ospital sa bansa. At mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Lakay tututulan ng ilang mambabatas sa plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang budget ng Department of Health para sa susunod na taon. Ayon sa Makabayan Block, bagamat malaki ang itinaas na budget ng Health Department sa taong 2017 kumpara ngayong taon, bumaba naman ang MOOE o ang Maintenance and Other Operating Expenses ng mga government hospitals.
nakikita natin ang budget cut sa mga operating budgets ng 68 out of 70 national government hospital. So halos lahat ng hospital ay binawasan ang operating budget. It is unacceptable for the farmers, for the workers, farm workers, urban poor who will immediately access when they need health services, kung kailangan nila ng magpagamot, wala silang ibang pupuntahan kundi itong mga pampublikong ospital. Sa ngayon, isang petisyon ang inihahanda ng grupo kung saan nakakalap na sila ng 78 pirma mula sa mga mambabatas upang hindi bawasan ang budget ng mga government hospitals. Ayon sa Makabayan Block sa 2017 proposed budget, 12 specialty hospitals ang mababawasan ng kabuang 446.8 million pesos. Karamihan sa mga maapektuhan anya ay ang Philippine Orthopedic Center, Jose Fabella Memorial Hospital at ang Amang Rodriguez Medical Center. Lakay. Maraming salamat, Nel Maribuhok mula sa House of Representatives. At yun naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba-ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paldo, Frima. Nakalasalamat Lakay at Maya Paldo karing kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Binuklat dane ing agunay o king agunay Bulacan ing Reformation Center para karing maygit a 2,000 drug dependents asinuko king Oplan Tokhang. Ining report ng Nestor Torres. Formal nang binuksan ang Bahay Pagbabago Reformation Center sa Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan. Ito ay magsisilbing rehabilitation area sa mga sumukong drug dependents sa Oplan Tokhang. 26 na kalalakihan mula sa 26 na barangay ang dadaan sa isang buwang programa ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development at TESDA. Kung ano yung programa ng DOH, yun ang ipapattern. Kasi parang gagawing modified to eh. Papagraduate natin sila. Isa-certified natin sila na sila ay dumaan sa reform. Kung ano yung ginagawa ng sa rehabilitation center, ganun ang pattern. Pag umulit sila, syempre, gaganapin, mananagot sila sa batas. Kinakailangang aprobado ng barangay at may pahintulot ng pamilya para mabilang sa Reformation Center. Ito pinakiusap natin na makuha para mapagpatuloy na rehabilitation center. Sa bawat barangay at pagkaranas ng buwan, papalitan namin para panibago uli. Kasi sa laki kasi ng budget na kakailanganin, hindi namin pwedeng pagsabay-sabayin. Maliban sa Hagonoy, nakatakda na ring buksan ang mahigit 20 bahay pag-asa sa iba pang bayan sa Bulacan. Meron na pong Reformation Center ready for opening sa this week. But definitely this week ay lahat po ng bayan natin ay mayroon na pong bahay pagbabago para sa sumukong almost 18,000. Nasa 250,000 piso ang nagasto sa pagpapagawa sa rehabilitation center. Kasama na rin dito ang bagong electric fan, kama at mga lamesa. Sa buong Bulacan, pangalawa ang Hagonoy sa pinakamaraming sumukong drug user na umabot na ng 2,000. Nangunguna naman ang Malolos na may 3,000 sumuko. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Itkot daning Special Action Force Trooper PO2 Tirso Mantalaba king Karelang Bakuran king Lamut Bekel La Trinidad Benguet. IPO2 Tirso ing Gulrot Saf Trooper amete king gewarang police operation king Patikol Sulu. Bala na ning M1 Grand Rifle ing tinama king kayang kailing sa salu ayang kematena. Bukod ka rin kaluguran na ampong kakilala, may miela mo ring tauling pamagrespeto din kabaro ng Mantalaba king PNP SAF king pamanguna ng SAF Director Chief Superintendent Benjamin Lusad. Idineklara deng dead on arrival king Iloilo Doctors Hospital ing kanang kamayda kanuring miyasawang odikta kebat ng menlaban karing pulis king gewarang drug buy-bust operation. Ining report ng Vincent Arboleda. Napilitan ng Iloilo City Police nga palukpan ang suspect nga si Roberto Toto Supremo sa ginhiwat nga drug buy-bust operation sa Barangay Rizal Estanciela, syudad sang Iloilo sang Domingo nga adlaw.
Suno kay Police Inspector Aldrin Lamera, may ginahawiran ini nga granada kaginhana nga ihaboy sa mga pulis. Di nakapasok yung operatives natin doon at si Toto Supremo about to throw a hand grenade, later on known as the MK2 hand grenade, but our operatives neutralize him. Gindeklara nga dead on arrival ni Dr. J. Salazar sang Iloilo Doctors Hospital ang suspect nga nakaagom sang mga igo sang bala sa agtang kag sa tuo nga abaga. Suno pa sa kapulisan, konektado si Supremo sa mag-asawa nga Miriam kag Melvin Udicta nga ginahambal nga kilala nga drug lord nga naga-operate sa Western Visayas. Toto Supremo is a right hand of the late Melvin Udicta. Nakuha sa crime scene ang isa ka granada. Nagkalain-lain nga sahi isang bala kag pusil kag mga kwarta nga ginahinalaan nga ginansya sa pagbaligya sang droga. Insigida man nga gin-turn over ang mga ini sa Regional Crime Laboratory Office para sa laboratory testing. Vincent Arboleda, UNTV Balita kag Pagtabang, Iloilo. At yan kay katamong balita, iba't king miyaya liwang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo Ken Lakay. Salamat, Prima Salonga Gloria. At sa ating police report, inaresto nga ng pulisya ang aktor na si Mark Anthony Fernandez matapos na mahulihan ng 1 kilong marijuana sa Angeles, Pampanga kagabi. Narito ang report ni Joshua Antonio. Sa Police Station 6 na ng Angeles City, Pampanga, nagpalipas ng magdamag ang aktor na si Mark Anthony Fernandez matapos itong arestuhin ng mga otoridad dahil sa nakuwang nasa 1 kilong marijuana dito. Ayon kay Police Inspector Francisco Guevara, kasalukuyan silang nagsasagawa ng checkpoint sa kahabaan ng MacArthur Highway sa may Barangay de los Remedios bandang alas 9:30 kagabi nang mapansin na walang plaka ang dilaw na Mustang ng artista. Ngunit sa halip na huminto sa checkpoint ay kumaripas ng takbo ang sasakyan. Kaya naman pinaputukan ng mga pulis ang harap ng gulong nito. Nang inspeksyonin, dito na nakuha ang isang plastic bag na naglalaman ng tinatayang nasa 1 kilong marijuana. Nakita po kaagad yung isang bricks na marijuana dun sa upuan niya, dun sa may passenger side. So siya, almost siguro more or less 1 kilo yun. Ayon kay Mark Anthony, ginagamit niya itong gamot para sa kanyang arthritis at panlaban sa sakit cancer mula pa noong 2008. Dahil ito umano ang payo sa kanya ng kanyang namayapang ama na si Rudy Fernandez. Marijuana lang po. Hindi naman po ako nagbebenta. Para lang po, panlabang ko lang po, para hindi po ako magkasakit. Yun po, dahil gamot ko po yun. Samantala, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act si Mark Anthony. Tiniyak naman ng Pampanga Police na patuloy na hihigpitan ang isinasagawang checkpoint bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Sa ngayon ay inaalam na ng pulisya kung sino ang supplier ng marijuana sa lungsod ng Angeles. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Ang tabayanan sa pagbabalik ng C-News. Mga residente sa coastal area ng Haiti inilikas na dahil sa Hurricane Matthew. Rescue training ng UNTV sa mga empleyado, host at news correspondent tutularan ng Metropolitan Manila Development Authority. At sa ating serbisyong Kasang Bahay, isang lola sa Bulacan pinagkalooban ng wheelchair ng UNTV sa tulong ng Partners in Public Service. Nagbabalik ang C-News. Nahabol ni Kei Nishikori ang isang set na lamang sa kanya upang talunin si Donald Jiang ng Amerika sa Japan Open first round match sa Tokyo. Tinapos ng Japanese player ang laban sa pamamagitan ng 4-6, 6-2 at 6-2 na panalo. Si Yang ang tumayong substitute para sa Spaniard na si Nicolas Almagro. Samantala umusad rin sa second round ng torneo si 4th seed Marin Cilic ng Croatia sa pamamagitan ng 6-0, 4-6, 6-3
na panalo kay Benoit Paire ng France. Hangad ng number 1 seed na si Nishikori na mapanalunan ng pangatlo niyang Japan Open. Tinanghal siyang kampyon ng torneo noong 2012 at 2014. Ipinanukala ni FIFA President Gianni Infantino ang mas malaking torneo na kapapalooban ng 48 kupunan sa World Cup. Kaugnay ito sa kanyang pangako matapos na mahalal bilang Pangulo ng FIFA na dadagdagan pa niya sa 10 bansa o 40 bansa ang makakalahok sa World Cup Finals. Ayon kay Infantino, ang 16 sa mga kupunan ay uuwi kapag natalo sa knockout game at ang matitira ay maglalaban sa group stage para makarating sa knockout stage. Sinabi ni Infantino na ang kanyang proposal ay tatalakayin sa FIFA Council meeting sa Enero. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Magandang tanghali sa iyo, William. Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Families residing in coastal areas in Lecay moved into shelters as Hurricane Matthew edges closer to Haiti. Lendel Jaffrard reports live from Port-au-Prince, Haiti. Lendel, yes? Yes, Lendel. Bonsoir, William. L'ouragan Mathieu intensifié en route pour Haïti ce lundi, apportant 140 000 à l'heure, vent et pluie torrentielles qui pourraient faire des ravages dans les pays des Caraïbes, qui restent à évacuer les résidents de maisons côtières risquées. Le centre Mathieu, une violente catégorie ouragan 4, devrait se refermer sur la partie sud d'Haïti ce lundi soir. La US National Hurricane Center annonce qu'il a viré de la Jamaïque. Le cyclone se déplace lentement. Il est encore prévu de porter des vents violents et jeter des montants dangereux de pluie sur l'île. Quelques rues sont déjà inondées dans des côtes Caille, une ville d'environ 70 000 personnes qui se trouve dans le trajectoire de Mathieu. Les fonctionnaires haïtiens disent qu'environ 2000 résidents de la savane voisinage des Cailles refusent de respecter l'alerte du gouvernement qui est de laisser leur maison côtière, et quelques familles avaient encore choisi de se rendre à un lycée dans la savane désigné comme un abri pour jusqu'à 600 personnes. Traînant dans le nord, seulement 6 000 par heure, la tempête menace de perdurer assez pour que ces vents et ces pluies causent de grands dommages, surtout sur Haïti où le déboisement favorise les inondations et des glissements de terrain. Mathieu devrait apporter entre 15 et 40 pouces de pluie de parties d'Haïti et de la République dominicaine qui pourraient favoriser les inondations potentiellement fatales et des glissements de terrain. La tempête arrive à un moment de très mauvais pour Haïti, le plus pauvre pays dans les Amériques, pour tenir une élection présidentielle long retard dimanche prochain. Et c'est la plus récente nouvelle sur l'ouragan Mathieu, ici à Port-au-Prince, Haïti. À vous maintenant, William. Thank you very much. And that was Lendel Jaffrard live from Port-au-Prince, Haiti. Meanwhile, the United States has suspended talks with Russia on trying to end the violence in Syria. The U.S. also accused Moscow of not living up to its commitments under a ceasefire agreement. Clifton Moore reports. Hopes of a diplomatic solution anytime soon for the civil war in Syria that killed thousands of its citizens was lost after the U.S. broke off talks with Russia on implementing a ceasefire agreed last September 9. Syria, together with Russian air power and Iranian-backed militia, have stepped up its offensive against rebel-held areas of Aleppo, Syria's biggest city, bombing water supplies and hospitals, which brought about Washington's decision on suspending bilateral talks with Russia. Again, I'm not papering over the tragic consequences that this is going to have for Syria. This was a reasonable, thought-through strategy for applying pressure to the Assad regime in pursuit of the aims that we were seeking to achieve. We're going to have to pursue an alternative approach. According to U.S. intelligence officials, the recent bombings was one of the deadliest since the civil war erupted in Syria in 2011. Any future talk between the world's two superpowers about diplomatic solutions for Syria is now gone, as the White House indicated that there is nothing more to talk about.
Mark, what's clear is that there is nothing more for the United States and Russia to talk about with regard to trying to reach an agreement that would reduce the violence inside of Syria. And that's tragic. Syria is under a 5.5-year-old civil war that displaced 11 million people. Despite the suspension, the US and Russia would continue to open channels to ensure the aircraft from both countries targeting Islamic State positions in Syria do not come into conflict. Clifton Moore, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. In other news, Colombian President Juan Manuel Santos vows not to give up on peace in Colombia despite a surprise no vote for a deal with the FARC. RC Reyes has the news. El presidente colombiano Juan Manuel Santos aceptó el no como resultado ese domingo en un referéndum sobre un acuerdo de paz entre su gobierno y los rebeldes marxistas de las FARC, pero dijo que continuará con el alto al fuego. La victoria sorpresiva del no cayó como un balde de agua fría para el regocijo internacional, ya que parecía ser el fin del conflicto más antiguo en las Américas. El voto del no ganó con un 50.21% contra un 49.78%. La participación de los votantes fue solo del 37%, quizás debido a las lluvias torrenciales a través del país. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. El líder colombiano dijo que se sentará hoy con los promotores victoriosos del no para discutir el camino que se debe seguir. El jefe negociador de paz de Colombia volverá a Cuba para reunirse con los líderes rebeldes de las FARC y así discutir las ramificaciones de la votación. El comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, conocido por su nombre de guerra, Timochenko, dio un mensaje similar en La Habana, donde las negociaciones de paz han tenido lugar durante los últimos 4 años. El expresidente influyente Álvaro Uribe condujo el campo de no, argumentado que los rebeldes deberían pagar por delitos en la cárcel y nunca obtendrán asientos del Congreso. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Bogotá, Colombia. And United Nations Secretary General Ban Ki-moon vowed continued support for the peace process in Colombia after the country rejected an agreement to end a 52-year war with Marxist rebels. No voters want assurance that the rebels will hand in cash earned from drug smuggling and will spend time in jail and earn their political future at the ballot box rather than get guaranteed unelected seats in Congress. The UN Security Council will also begin negotiations on a draft resolution that urges Russia and the United States to ensure an immediate truce in Syria's Aleppo and to put an end to all military flights over the city. We would have hoped for a different result, but I am encouraged by the commitment expressed by President Juan Manuel Santos and the FARC EP Commander Timoleon Jimenez. To support them, I have urgently dispatched my special representative, Mr. Zhang Anor, to Havana to continue his consultation. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Flor. Thank you, William, and to our correspondent abroad. At sa ating serbisyong kasangbahay, binigyan ng wheelchair ang isang senior citizen na tiga Bulacan na may malubhang karamdaman. Narito ang report ni Joshua Antonio. Buwan ng Agosto ngayong taon nang magsimulang mahirapan sa paglalakad si Aling Lolita Ginto.
76 anyos at residente ng Bagbag, Kalumpit, Bulacan. Ayon sa asawa nitong si Mang Jose, bukod sa bunga ng katandaan ay na-diagnose din na may brain tumor si Lola Lolita na dahilan upang magkaroon pa ng komplikasyon sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ito lang inaalala ko yung misis ko. Dahil siya may nanan talagang katawan. Ayon kay Aling Lolita, nakakalakad lamang siya kapag inaalalayan siya o di kaya sa pamamagitan ng tungkod. Linalakad ako ng kapatid ko si Narciso Narsing. Pero nahirapan? Brother Narsing, nahirapan lang ako. Lagi po kayo nakahiga? Oo, lagi ako nakahiga. Ganyan. May sakit po ba? Oo, hirap lang, hirap. At saka tumayo. Hindi ko maunat yung mga makakalakad akong pa, yan, may tukod ako. Hirap lang. Minsan natutumba ako. Dahil sa karamdaman, karaniwan ay maghapon nakahiga si Lola Lolita habang nagbabasa ng Biblia o kaya naman ay nanonood ng UNTV. Dito niya nakita na bukod sa pangangaral ni Brother Eli Soriano ng mga salita ng Diyos, ay mayroon din itong mga isinasagawang serbisyo publiko para sa mga mahirap nating kababayan. Tulad na lamang ng napuntahan niyang libreng medical mission. Kasi nakikita ko kasi dito sa TV. Oo. Ayun po, nagbibigay siyang libreng gamot, libreng gamutan. Nakita ko rin ang pumunta ako doon, yung mga doktor, mga... Kaya naman naisipan ni Aling Lolita na humiling na rin sa Andating Daan Foundation ng wheelchair. Ang ADD Foundation ay binuo ng Members Church of God International na pinangungunahan ni Brother Eli Soriano sa layunin makatulong sa kapwa. Samantala, agad naman itong inilapit ng foundation sa UNTV at sa tulong ng isa sa ating mga partner in public service ay agad itong natugunan. Meron itong ito ho ay iahatid natin ng door to door yung ibinigay ninyo doon sa mga recipients po. Dahil meron na kaagad, akala mo ganyang kabilis. So yung 3 po na yan na dala ninyo ay amin na hong isi-ship kaagad. Labis naman ang tuwa ng mag-asawang Ginto nang dumating sa kanilang tahanan ng hiling na wheelchair. Maraming salamat, Brother Eli Soriano. Napakarami pong salamat sa inyo. Napagbigyan nyo yung kahilingan kong wheelchair. Marami pa po kayong matutulungan. Brother, yung misis ko, marami na lang salamat. Nabigyan nyo pong pangalawang paha. Joshua Antonio para sa Serbisyong Kasambahay. Isa sa ilalim ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang lahat ng personal nito sa First Aid and Rescue Training. Ang sa MMDA, huwarin nito ang UNTV na ang lahat ng mga empleyado, maging ang mga program hosts at reporters ay sumailalim sa First Aid and Rescue Training. Narito ang report ni Monok Son. Sasanayin na ng Metropolitan Manila Development Authority sa rescue training ang lahat ng kanilang mga empleyado. Nakuha ni MMDA Officer in Charge, Tim Orbos, ang ideyang sanayin sa First Aid at Basic Rescue Training ang mga empleyado mula kay Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Nakuha ko yung idea sa inyo no, na ginest ako ni Ka Daniel. No? Nakita ko na totoo rin lang naman. Ang tawag nila sa police yung force multiplier. So since kami ang kilalang or dapat na nagre-rescue, na dapat na marunong mag-rescue, dapat lahat kami sa MMDA, to include all employees, to include me, lahat ho yan should at least have a basic knowledge of rescue management. No? Nasa 10,000 empleyado ng MMDA ang nakatakdang sumailalim sa Basic First Aid Rescue Training upang makatulong sa pagresponde sa iba't ibang uri ng sakuna at aksidente. Ikinatuwa naman ni Kuya Daniel ang hakbang na ito ng MMDA at umasa na tutularan din ito ng ibang mga kumpanya lalo na mga government agency. That's very commendable dahil kumbaga makikita mo na proactive sila sa ganito and isang bagay yan na maaaring sundan rin ng iba't ibang mga government agencies kahit na hindi ng MMDA lamang eventually maging yung ibang mga company.
Dito sa UNTV, lahat ng empleyado kabilang na mga janitor, receptionist at mga reporter ay sumailalim sa Basic First Aid Rescue Training. Ito ay alinsunod sa advokasya ni Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita. Samantala, bilang pagtataguyod sa advokasya ng UNTV na makatulong, muling sasailalim sa panibagong rescue training course ang mga news correspondent. We will continue yung ating ginagawang mga training na yan. At hindi naman kasi pwede na yan kumbaga sa isang basketball player or isang athlete. Hindi pwede na dahil alam mo na yung basic na paraan ng pag-shoot, hindi ka na magpa-practice ng pag-shoot. So continuous pa din yan, tuloy-tuloy pa din yan, parang isang pagsasanay na hindi pwedeng i-abandon mo. Ang UNTV ang nag-iisang media entity sa bansa na nagsusulong ng pagtulong muna sa kapwa bago ang paghatid ng balita. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita. Saan mang panig ng daigdig? Magandang tanghali.